ngayong araw. Bakasyon at relaxation na uwi sa konsumisyon. Bakanteng lote, tas baha. Kasi nahanap namin, so wala talaga. Mga mambubudol na gadget seller, may special participation na naman. What I should have done is, dapat ginugol ko yun. Dapat dinouble check ko yun. Pero yung problema is, parang kinuha ko na lang siya at face value. At magic sabong panlaba, bakit nga ba walang bisa? Pagbukas ko, mabango naman siya. Tapos sa katagalan, hindi na bumubula. Makita mo may mga puti-puti, parang chok. Ang sabi ng iba, kung saan may promo, dun tayo. Pero hindi basta promo, panalo ha. May mga promo kasing promo lang pala talaga. Akala mo makakamura ka, yung pala mambubudol lang. Sayang ang pinaghirapan mong pera. Ilugar natin ang pagiging wais. Dapat laging budol alert. Ang pambubudol wala talagang pinipili. Kaya mayaman, nangangailangan, bata, matanda, LGBTQ, lahat pwedeng mabudol dahil lahat may tinatawag na vulnerability. Yun bang kahinaan. At kahit na ang dami na naming kwentong budol, nagugulat pa rin kami sa bawat storya ng budol, lalo na kung malapit sa amin at kakilala namin. Di ba, Rainiel? Sino itong kakilala natin? Tama, Kapwa? Luchi. Ito nga yung kapatid natin na si Justin Quirino, official, techie, unboxer natin at host ng Good Morning Kapatid. Mismo siya dahil sa kagustuhan na makasabay sa mabilis na agos ng pagbabago Dahil ng mga kailangan gadgets. niya. At kailangan niya, kumagat siya dito sa isang nagbebenta ng certain na rare na camera. Tuwing umaga, napapanood siya sa ating mga telebisyon. Malakas maka-good vibes at updated sa latest at trending gadgets. I could pull it out of the box perfectly, I guess. Isang content creator, vlogger at podcaster. Di ko lubos na inakala na maging siya mahuhulog sa patibong ng mga mambubudol. Matapos ang hosting stint sa morning show na Good Morning Kapatid, personal ko siyang kinausap para malaman kung paano nasira ang araw niya noong bumili siya ng bagong gadget. Can you take us back dun sa panahon na parang nangangailangan ka muna ng this certain camera? Gumagawa ako ng content dito sa studio, sa mga tech reviews ko. Minsan ginagamit ko yung sarili kong tech sa shoot namin para sa show, di ba? And may isang camera na ina-eye ko talaga for the longest time. Siya yung Hot item to sa mga content creators. super hot item. In fact, may global shortage. Oh, okay. So kahit sa US, nahihirapan sila maghanap ng camera na yan. Dito, ang bilis din mawala ng stocks. And if you wanna get it, sinasabi ng mga content creators na punta ka raw sa Japan. Kaya naman itong si Justin, hindi na nagpahuli pa. Nakita niya online na for sale na sa Pinas ang hinahanap niyang camera. On hand na ito sa isang seller. Kaya abot kamay na ang next unboxing. Nag-join ako sa Facebook group ng specific camera na yan. Minsan may nagbebenta din. Either brand new or second hand. So either way, goods naman ako. Whether second hand. So nag-post siya. Okay, in stock. Fresh from Japan. So they put the price already. PM for more details. So diniem ko siya. Binabalaan na ng DTI o Department of Trade and Industry ang mga online seller. Nalabag sa batas ang hindi pagpo-post ng presyo ng binebentang gamit. In short, don't PM me. Ang nagpakilalang online seller na si Cari Benares, game na ipinakita ang hawak niyang items na ang presyo 35,999. May freebie pang 128GB SD card, may 1-year local warranty at 7 days replacement pa siyang alok. On hand at ready to deliver anytime. Di wow! Tamang-tama ito dahil si Justin at ang isa niya pang kaibigan, trip na trip ang nasabing camera.
Sabi niya, actually kakarating lang kanina. Yun nga lang, manggagaling siya sa Lemery, Batangas, yung camera na to. Tinanong ko siya, ano yung name ng shop niyo? And at ano yung location ng shop niyo, di ba? So, nag-text siya. Something Batangas. Budol alert, kung bibili ng gadget online, tiyakin mo nang may makukuha kang guarantee at warranty. Guarantee na may physical store sila at business permit. At may warranty ang bibilhin para sa anumang sira. Yung ibang scammer, no? Na very hard sell talaga. They call you by a nickname, hindi naman kayo close. Mga ganyan, di ba? But in this case, wala eh. Nonchalant siya. Chill siya. Yes, sir, may stocks pa po. Hindi yung tipong, oh, sir, bili ka na. Limited yung stocks eh. Walang follow-up. Walang parang, oh, sir, bibilin mo na ba? Hindi, walang ganyan. Hinintay pa niya ako eh, di ba? So parang, sabi ko, parang, okay, mukhang legit nga. Dahil alam ni Justin na it's a bargain, desidido na siyang mapa sa kamay ang high-tech na camera. Para sure na mapa sa kanya, buong bayad agad ang ipinadala ni Justin sa bank account ng seller. Budol alert! Hanggat maaari, huwag munang mag-full payment. Makipagkasundo sa seller na ang remaining balance upon delivery mo na ibibigay. So, ginawa ko yung bank transfer, papunta sa e-wallet niya. Screenshots and everything, di ba? Sabi niya, okay sir, sige, i-update kita kapag okay na. Booking yung rider na lang, parang ganon. Okay, so excited ako that day, di ba? Pero namuti na lang ang mata ni Justin sa paghihintay. No-show na ang mga mambubudol. Walang rider. At higit sa lahat, walang na-deliver na item. Nung chinek ko yung messages ko, in-unsent. Kumbaga, dinelete niya ang lahat ng messages niya sa akin. Na-block pa rin. Oo, so on Facebook, pwede mo mag-click, di ba? Papunta sa profile. Hindi ko kaya gawin. I don't know, it's like something left my body. Parang, sabi ko, parang, more than anything, parang feeling ko na betrayed ako eh. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Justin, lalo na nang nakumpirmang panloloko lang ang lahat at isa-isa nang lumulutang ang iba pang biktima. At saktong-sakto nakita ko, may isa pang post dyan ng isa pang na-scam ng same person na yan, di ba? Parang, guys, kilala ba itong si Carrie? Scammer ba siya? Kasi feeling ko na-scam ako. So, in-open ko yung comments, di ba? Tapos nakita na yung mga comments, nako, scammer yan, sis. Not once, not twice. Ang seller na nagpakilalang si Carrie, walang humpay sa racket na pambubudol. At si Ira, isa sa nasa listahan ng mga biktima. Naghanap po ako ng nagbebenta ng since sold out po sila sa yung creator combo po, to be specific. And then yun, nakita ko po yung post ni Carrie Bernares na nagbebenta po siya, ganun. And then, laking factor po sa akin yung malapit siya sa amin dito kasi Lemery, Batangas lang po. And then, nakalagay po doon na pwede pong meet up, pwede pong pick up. Subok na ang tiwala ni Ira sa mga online marketplace at iba pang online selling app. Kaya ang dream camera para sa Taiwan getaway nila sa social media niya inasa. Mahilig po talaga ako magpa-deliver ng sa online. Kung may bibilin po ako through physical store, then pwede ko naman siya mabili online. And then sa online, mas mura pa, mas may voucher, ganun, then free shipping. Mas bibilin ko po siya online. Ika nga nila, trust nobody o huwag basta-basta ibibigay ang tiwala sa iba. Pero ang katotohanan, madali tayong madala sa mga salita, lalo na kung ang kausap mo, matamis ang dila. Sa mga post po niya, ang tatagal niya, meron ng 2018, and then kasama pa yung anak niya sa picture. So, ang laki po talaga ng na hindi siya scam kasi para sa akin, hindi ko itataya yung itsura ng anak ko para lang ng scam. Kung si Justin full payment agad, si Ira nagbigay muna ng 15% o 5,000 pisong down payment. Pero convincing daw talaga itong si Carrie. Bumigay siya at saka pinakawalan sa kamay ang 31,000 pesos na regalo pa ng boyfriend niya sa kanya. After po nun, nag-send naman po ako ng 31,000. Kinausap po muna niya ako, nagtanong pa po ako about dun sa free na SD card. And then yung sinasabi po niya sa akin, ma'am, wait lang, booking na po. Wala pa po nag-accept na rider, ganun.
biglang after mga 5 to 10 minutes, binalikan ko po yung convo namin. Sabi ko, ma'am, wala pa po ba? Biglang hindi na po nag-send yung message ko. So, naka-block na po ako. Budol alert kung malayo ang panggagalingan ng item na nais bilhin. Mas mabuti na kayo na ang mag-book ng rider at huwag iasa lamang sa seller. Instant money agad ang napasa kamay ng umano'y mambubudol. Walang kahirap-hirap. Sabi po niya, kailangan ko po muna magbayad kasi po kailangan nila gawan ng invoice po. Hindi po nila marirelease yung item hanggat walang invoice po. Ganun din po ata yung sinabi sa iba na kailangan gawan ng resibo. And then before po ako magbayad ng 31,000, nag-send po siya ng picture ng item. And then may papel na nakapatong, nakalagay na for Ira, pangalan ko po. And then yung date po nung June 11, for delivered. Bulok na style na ng pambubudol ang ginawa kina Justin at Ira, kaya umaasa pa rin sila sa araw ng paniningil. Whatever the best step is, pag NBI, NBI. Pagkakalam ko yung isang na-scam, si Ira, I think nag-file na siya ng NBI report eh. Pag may 2, 3 NBI report na about the same person, siguro tataas din yung likelihood na mahuhuli siya. Sinubukan naming hanapin ang inirereklamong mambubudol daw na si Cari Benares. Isang Cari Benares mula sa Cavite ang lumitaw sa aming pag-iimbestiga. Kinumbinsi namin siyang humarap sa aming kamera para magpaliwanag, pero makalipas ang ilang pamimilit, tumanggi siyang magbigay ng anumang pahayag. Ayon sa kanya, biktima lamang siya ng identity theft at walang kinalaman sa pagbebenta ng mga gadget online. Habang isinusulat ang kwentong ito, napag-alaman naming binlock niya ang staff namin sa social media. Hindi man naging maganda ang karanasan ni na Justin at Ira at di basta-bastang halaga ng pera ang naglaho na lamang sa isang iglap, magsisilbing malaking aral at paalala ito sa kanila. Pero Justin, ano yung naging aral sa'yo ng budol na to? Number 1, huwag madaliin ang mga malalaking purchase. Next, kailangan talaga yung matinding background check. Especially kapag online yan. Pero pag sa sabihin natin mga online marketplaces, yung mga community marketplaces lang, kailangan doble ingat talaga. Magtanong sa ibang tao muna bago makipag-transact. Parang mas okay na magtanong muna ako na kung may naka-transact na po ito, na totoong tao talaga. Kasi kung nauna po ako nag-post na kung may nakakilala po, hindi po ako mai-scam. Totoo na sa panahon ngayon, kahit sino pwedeng maloko. Walang sinisino ang mga taong halang na ang bituka sa panggagancho. Tanging sandata natin sa mga mandarambong at online pambubudol, pagiging wais at alerto. Ako po si Rainiel Pawid at ito ang aking Budol Alert. Abangan mamaya, pamilyang langoy na, nalunod lang ang pera. Ang resort kasi na binook nila, akala nila meron pero wala pala. Sa Budol Alert ni Gio Robles. Panahon ng graduation at may mga umuuwi ring galing abroad para mag-reunion. Kaya naman may mga nagpaplano ng bakasyon sa mga resort kahit patapos na ang summer season. Maraming nakapost na promo rates ha, pero ang iba dyan, sa litrato mo lang pala masisilayan dahil ang totoo niyan, guni-guni lang pala yan ng mga mambubudol. Yan ang Budol Alert ni Gio Robles. Dream Destination. Dream Vacation. Lahat tayo may bucket list pagdating sa relaxation. Kasama man ang pamilya, tropa o kahit maging katrabaho pa, basta sa galaan, paniguradong game tayo riyan. Kaya naman, ganun na lang ang pagkadismaya ng Dubai-based OFW na si Lia. Dahil ang short vacation niya sa Pinas na uwi sa major disaster.
Naabutan namin na halos patapos na siya sa pagtitipon ng mga kasamahan niya sa simbahan. Nagkaroon ako ng pagkakataong makasalamuha at makilala ang ilan sa miyembro ng kanilang grupo. Dito ko rin nalaman na hindi lamang basta miyembro ng simbahan ang turingan nila sa bawat isa. Para kay Lia, sila mismo ang kanyang pamilya. Every time na umuwi ako talaga, I want to make sure na I spend time with them, lalo sa daddy ko, kay Bishop Rene Gomez, at sa mami ko, kay Pastor Lily. So I want to make sure na kung magkaroon din kami ng refreshment, ng bonding, at mapasaya ko din sila. Kasi parang feeling ko, pag napapasaya ko sila, mas masaya yung puso ko. Gano'n na po kayo katagal, ma'am, na OFW? 2 years. 2 years. 2 years. 2 years. Umuwi ka lang dito just to visit your... Family and spend time with them. Quality time at bonding kasama ang pamilya. Anya, once in a blue moon lang siya makauwi sa Pinas. Kaya naman dapat sulit ang bawat oras niya rito. Whenever I come home, I make sure na I treat them out. Alam mo yung kapag nakapagbigay ka, iba yung pakiramdam na kapag nag-share ka sa ibang tao. Kasi hindi naman lagi nila nararanasan yun eh. Yung ibang ka-church namin, hindi naman nila lagi nararanasan makapunta sa magandang resort. Naniniwala ako na hindi ako binless ng Panginoon para lang sa akin, kundi para i-share din sa iba. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lia. Sa tulong ng social media, ilang click at scrolling lang, nakahanap siya ng private resort noong June 11. First time ko nag-book sa Facebook. Usually, yung mga bookings ko like booking.com, mga Agoda. Naghanap na agad ako ng resort na pwede naming pag-swimmingan. Tapos nahanap ko nga yung fine private villa. Tapos nung nakita ko siya, sabi ko, maganda to. So, bilang nagmamadali kasi wala naman talaga ako enough time. 1 week lang kailangan meron ng resort, di ba? Ilang packs kayo dapat? Dapat mga almost 50 ata kami. Tapos, kasi malaki yung nakita ko sa pictures, malaki, tapos maganda. Eh di sabi ko, sige, pwede na to. Pinasend ko yung mga picture. Anong feeling ko okay naman, feeling ko legit. Tila hulog ng langit ang fine private villa para kay Lia. 10,000 pesos for 30 packs ang package nitong overnight accommodation. Anong impression mo nung check mo na sa Facebook? Maganda yung resort. Tapos alam ko kasya yung church. Tinanong ko yung price, mura lang. Yung date na gusto ko, meron sila. Sino yung nakakausap mo doon sa Facebook? Yung feeling ko yung admin ng Fine Private Villa, pero walang name. At ang catch pa, less 500 pesos agad kapag nagbayad ng full payment. Sino nga naman ang hihindi sa pausong offer ni resort owner? So bilang syempre nagmamadali ako, tapos hindi ko talaga inisip na ma-scam ako eh. Kasi malapit lang sa amin yung lugar. Gaano ka lapit? 10 to 15 minutes ganun. Nagbigay ako ng 9.5, bank to bank, online banking. Online banking. Oo. Pero yung bank niya, parang sa online lang siya. Pero walang name. Budol alert. Mas mabuting mag-ocular inspection o puntahan muna bago magbayad sa inyong katransaksyon. Iwas budol na, mado-double check mo pa kung lehitimo ang resort na iyong napili. Siya po si daddy ko, siya po si Bishop Rene Gomez. Siya po yung kasama namin na nagdadrive. Nung pinasilan namin, okay, siyempre. Tapos ikot kami ng ikot sa subdivision. Pero pagdating doon sa area na tinuturo ng address, puro puno na, puro na parang gubat. Bakante, lote. Sabi ko, baka gagawin pa lang. Ikot hanggang sa mapunta na kami rin sa may baha. Sabi ko rin, hindi na to. Scam na to. Yung heart ko talaga nagigrim, nagagalit ako. Pero huli na nang matuklasan nilang nahulog na sila sa patibong ng mga mandarambo dahil walang fine private villa resort sa address na nasa kanila. Tinuntun ko ang subdivision na tinutukoy ni Lia. Binisita ko ang opisina ng Town and Country Village homeowners. Humarap sa amin ang head security officer ng kanilang subdivision. Ilang years na po dito na head ng security dito, sir. Yan po ay isang scam po. Wala pong ganyang private pool dito sa loob. Marami namin natanggap dito na reklamo dahil dyan sa yung nang-scam. Nasa 40 plus siguro po na mga pumapasok dito. Sinamahan kami mismo ng head security ng subdivision sa Everlasting Street.
At narating na nga natin yung address ng sinasabing resort na Fine Private Villa dito sa Marilao, Bulacan. Pero imbes na swimming pool, baha yung bumungad sa mga nabiktima ng budol na resort owner. Ayon sa Municipal Tourism ng Marilao, walang fine private villa sa loob mismo ng subdivision na aming napuntahan o kahit mismo sa bayan ng Marilao. I-check nyo or kaya doon sa aming page sa Marilao Marileños, meron din doon at may sasagot sa inyo na merong existing na establishment na hinahanap. Sandamakmak na pala ang mga reklamo sa pambubudol daw ng Peking Resort. Beware po kayo, baka marami pang mabiktima. Papalit-palit po ng page name at marami ding atang page na ginagamit pang scam. Marami na daw pong na-scam ito. Please, pa-report po ng page kasi binlock na kami. Hindi nag-i-exist yung nasa location niyan pag pinuntahan mo. Ang lala mo! Kung umaapaw ang reklamo sa impostor na resort sa Marilao, Bulacan, nasaan ang resort na nasa larawan sa social media? Nakita namin ito sa Lipas City, Batangas, ang layo na ng narating. Nagkataon lang na wala sa lugar ang may-ari ng legit na resort. Pero nagbabala na sila at gumagawa ng hakbang para wala nang mabudol pa. Nabudol man sila Lia, hindi naman ito naging hadlang para makahanap sila ng paraan para makapagsaya. Natuloy pa ba yung swimming natin? Anong ginawa na natin? Actually, natuloy. Natuloy dun sa resort malapit dun sa isang church namin. Pero one thing's for sure, ito legit na resort na ito. Ito legit na resort. At salamat sa Diyos kasi natuloy yung swimming at yung baptism. At yung will pa rin ni Lord yung natupad sa araw na yun. Tulad ni Lia, nalungkot din akong malaman kung sa hanggang saan ang kayang gawin ng ibang tao para makapanloko. Ang nakawin ang perang pinaghirapan ng iba para sa sarili nilang kapakanan. Magsilbi sana itong paalala na huwag basta-bastang kakagat sa mga ipinapakita sa social media. Palaging maging segurista para wala na silang maging biktima. Ako po si Gio Robles at ito ang aking Budol Alert. Susunod, sales talk ng mga mambubudol sa Maynila. Sasabunin natin. Totoo. Kasi wala eh. Oo lang ako ng oo. Uy, tika, ay mami, mami, ganyan. Ang bayaran mo na, 500 lang. Abangan sa Budol Alert ni Mayan Los Baños. May mga mambubudol na pagala-gala sa kalsada ngayon. Baka makita ninyo pa silang nasa labas ng bahay o kumakatok na sa pintuan ninyo. Magaling mag-sales to para bumili kayo ng paninda nilang sabong panlaba na mas mataas ang presyo kaysa sa ordinaryo o kilalang mga brand. Pero hindi po yan makakatanggal ng mantsa, ha? Dahil ang binayaran nyo, hindi sabon, alamin kung ano sa Budol Alert ni Mayan Los Baños. Hindi na bago ang mga modus na muli na namang nambibiktima dito sa Kalakhang, Maynila. Dati naiispatan silang sakay ng mga puting van at hinaharang ang mga motorista ang bibiktimahin nila. Pero ngayon, sa mga iskinitang gaya nito sila, naglipa na. Wala nang pinipiling lugar ang mga mambubudol. Matao man yan, malapit sa malalaking establishmento o kahit pa nga sa mga barangay at presinto. Pero dahil may paraan na para masubaybayan ang mga galawan nila, nare-respondihan agad ang mga manluloko bago pa sila makapambiktima. Nakakuha yung team namin ng CCTV footage kung saan, ito pinapanood ko, kitang-kita na nakapambiktima itong isang lalaking ito ng isang 60-year-old na lola. Pero dito rin sa footage na to, kita na narespondihan agad ng barangay captain itong nambubudol na ito.
Ito ang Barangay 446 sa Sampaloc, Maynila. Dito mismo naaktuhan ng punong barangay ang ilang kahina-hinalang grupo na nagbabahay-bahay. May mga dalang supot at nagbebenta sila ng sabong panlaba. Kasi madalas silang pumarada sa kanto, pagbaba sa kanto, yan sabay-sabay na yan, pasok. Yung time na yan dito, kita ko sila dito, dito sila nagkukumpulan, kinakausap si nanay. Nung tinaboy ko na, kasi galing sila dito itong kabilang kalye, papasok sila rito. Diyan nadali nun sila mother. Tapos bukod dyan, dito sa Algeciras to, yan yung mga bahay-bahay dyan, bumabaybay sila. Ang mga nakitang lalaki sa CCTV, hindi pa isa-isa, kundi kuyog daw talaga kung magbenta. Matalas ang pang-amoy nila sa susunod na target. Pagkatapos ng maikling hi-hello, doon na mag-uumpisa ang mas mahabang sales talk. Ang style nila, kakatok sila sa inyong mga gate at mag-aalok ng mga produktong ibinibenta nila. Pero oras na maakit ka sa kanilang mga letanya, susunod na ang panguhut-hut ng pera. Pero ang sabong panlabang iniwan nila, mapag-aalaman mo, ni hindi mo pala mapakikinabangan. Yung magpapakilala muna sila, then alokin nila ng libreng sabon sa una. And then after that, tatanungin nila anong apelyido nyo. Tapos pagtapos nun, sasabihin nila, kunyari taga Bulacan, taga Bulacan din ako. Magkamag-anak pala tayo, ganyan din ang apelyido ko, ganon-ganon. Sa bandang uli, makukuha yung loob, tapos minsan nagtutulong-tulong sila. Hanggang sa marilin lang nila yung tao, mapapabili ng sabon. Tapos after that, tulala na yung tao na yung binili niya pala, bakit ganong kakonti, tas ang mahal. Ganito ang naging estilo ng mga nangbudol daw sa 60 anyos sa si Lola Richely. Siya ang matandang nakunan sa CCTV footage na kinukuyog ng mga sabon seller. Nagkatok sila. Malakas na katok. Di ba hindi mo rin maiwasan yung bill ng Meralco? Yung sa Maynila. Sabi ko, ano po yun? Siyempre, tao lang din tayo. Yun, na-entertain ko na sila. Kabilin-bilina ng mga matatanda, don't talk to strangers. Pero sa sitwasyon ni Lola Richely, no escape na siya sa drama ng mga nag-aalok sa kanya. Tinignan ko yung item, hindi common. Parang hinawakan ko lang, doon na sila. Na paghawak ko, parang ayaw na nilang nilaglag lahat sa sahig. Ang problema doon, sabi niya, parang nawawala din ako sa palitan kasi sila hanggang bumigay na ako. Parang nag-aano din sa isip ko na tulong. Sige na nga. Budol alert! Maging alisto kapag may bagong salta o nagpapakilala na nagbebenta sa iyo ng kung ano-ano. Huwag magpadala sa mapalabok na salita. Kung hindi ka tiwala sa brand ng produkto, unahan mo na agad na hindi ka interesado. 500 pesos ang binayad ni Lola Richely para dapat sa 12 sachet ng sabong panlaba. Overpriced na yan kung tutusin dahil ang suggested retail price sa mga sari-sari store nasa 6 to 10 pesos lang ang isang sachet. Luging-lugi si Lola dahil sa 500 pesos niya, 7 sachet lang ang binigay sa kanya. 7 sachet? Siguro sa akin, si Che nagsabi, mga nasa 100 lang yun, mga imitation. Kasi may nagkwento na yung nabudol din doon na ang laman daw ay parang mga powder lang na kung ano-ano ang... Siyempre maganda ang pagka-sealed. Siyempre para ma-attract yung tao. Ito ang inabutang eksena ni Cap sa CCTV kaya ang mga umano'y ng budol nahabol. Sinigawan ko yung matanda, nakita ko nakatulala siya, nakatalikod. Sinabi ko, Nay, ba't bumili ka sabon? Kaya hinabol ko yung lalaki. Yun, kaya pinabalik ko talaga. Actually, sabon lang. Then binilang ko yung isa, 7 piraso. Tapos magbabayad ng 500 piso. Pag sinuma total mo, magkano lang isang pack, nasa 30 lang. Kapalo ng 150. Malaki naloloko nila sa mga tao. Kung si Lola Richely nakaligtas pa sa pambubudol, ang 72 years old na si Lola Avelina hindi na nakaporma pa nang daanin siya sa mababangong salita ng mga nag-aalok ng sabong panlaba.
Marami akong nabili. Siguro mga worth 400 o 50, ganun. Basta marami siya. Dahil paniwalang-paniwala sa bisa ng nabiling sabon, si Lola Avelina binalak pa sana itong ibenta. Pero tuluyang nadismaya dahil nang subukan niyang maglaba, wa-epek naman pala ito sa mancha. Pagbukas ko, mabango naman siya. Tapos sa katagalan, hindi na bumubula. Makita mo may mga puti-puti, parang chok. Yung kahuli-hulihan ng gamit mo. Mga bato-bato sa loob. O yung pagkaraniwang sabon, powder, pag niniginan mo, bulang-bula na, lumulo. So yun, hindi. Natutunaw. Kaya, hindi, walang bula. Lesson learned. Kaya naman nang may pagala-gala pa ring dayong soup vendor sa kanilang eskinita, si Lola Avelina, deadma na. Para-trauma na ako doon. Magbago-bago man ang atake ang mga mambubudol, tiyak na laging may bagong diskarte. Para maisa ng mga target nilang bibiktimahin, huwag magpapaloko at laging maging alerto. Dahil tiyak na may baho ang anumang salita na may halong panggugoyo. Ako po si Mean Los Baños at ito ang aking Budol Alert. Sa mga gustong magpasabay ng mga produkto galing abroad, extra budol alert. Pasabay ang tawag sa mga nagpapabili ng produktong mabibili ng mas mura sa ibang bansa. Karaniwan silang nagpo-post sa mga social media page o group ng mga pasabay seller. Nagpapanggap silang nasa abroad at willing pumunta sa tindahan kung saan mabibili ang item na gusto mo. Sa chat kadalasan ng transaksyon. Ang siste, hihingi siya ng down payment o minsan pa nga full payment ng item. Teka muna, ang payo ng mga otoridad, makipag-video call sa seller kapag nasa tindahan na siya. I-check mo rin ang reviews ng ibang nagpasabay sa kanya noon. Ekis na agad kung walang matinong review. Pwede rin humanap ng common o mutual friends ninyong dalawa. Kunin nyo rin ang personal details para makasiguro kayo kung paanong makukuha ang item pagdating dito sa Pilipinas. Humingi rin ng resibo ng naipamili at kung maaari, huwag magbigay ng full payment hanggat hindi nakukuha ang item. May mga pasabay seller rin na nag-aalok na aabonohan muna nila ang bayad. Abay, lalong mas iwas budol yun. Mahirap kung sa salita ka lang niya aasa. Kaya mag-ingat sa pasabay scam para last na nila yan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Lucy Cruz Valdez. Tandaan, maging alerto, huwag magpabudol.